Hey, hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mamamayang Pilipino, lalo't higit sa aking mga kahanay, sa hanay ng 99.9% mga etsapuera, bagaman mga soberanong Pilipino din naman. Po, pisan po natin ang ating kilatisan. Huwag na po tayo patumpik-tumpik pa. Parehong abogado. At parehong matatalino. Sino? Sino ba tinutukoy natin dito? Abay, bigyan po natin sila ng mukha. Istilong Lee Kuan Yew versus Istilong Apo Marcos. So pareho po silang abogado. Parehong matatalino. Parehong tinaguri ang the strong men. A strong men. Lee Kuan Yew, siyempre, at si Apo Marcos. Hangang-hanga si Lee Kuan Yew sa galing nating mga Pilipino. At mukhang naiinggit pa nga yata. Dapat din lang naman, dapat siya mainggit sa sandamakmak na likas na kayamanan ng ating inambayan. Kakaingit talaga sapagkat kung ihambing mo sa Singapore, ni tubig ho, malinis na tubig inumin, wala po sila. Swampy area ang Singapore, maraming tubig. Pero siyempre, hindi siya potable drinking water. Likas na kayamanan, ala po sila mga mina ng ginto, pilak, tanso, at mga politikong tanso. Tubog sa ginto. So talaga may inggit si Lee Kuan Yew sa ating bansa. Po. At kung idadagdag pa natin dyan, yung mga infrastruktura na itinayunan ng mga kano. Di ko lang maintindihan kung may naroon yung National Steel Corporation. So siguro meron na. Ang mga kano pinag-aralan kasi. Ang ating mga lupain kung saan-saan naroon yung mga likas na kayamanan. Talagang, pulido ang pagkagawa. Siyempre, andiyan yung PLDT, yan po yung mga engine of growth. Radyo at TV, meron na rin po tayo. Nandyan yung Trump bang tawag doon. Yung tren, meron na rin po tayo. Iyan po ay tiyagaan, hindi mo pinagtiyagaan, ipinundar na ng mga Amerikano sa loob ng halos 50 anyos na sila namamahala sa ating bansa. At siyempre yung mga industriya, meron na rin po tayo. Kaya sa isip ni Lee Kuan Yew, wala talagang kadahidahilan kung bakit na ni isang Pilipino ay dumanas ng kahirapan. Pero alam naman po natin ang nangyari, datapwat. Ngunit datapwat subalit. Sa hindi may paliwanag. Hindi ka ba may papaliwanag? Hindi, may papaliwanag natin yan. Sa kadahilanan, ito po mga Singaporeans na halos salat sila Halos salat sila sa kayamanan, Ngayon, sa mahaba ng panahon, naging ligtas po at hayahay ang kanilang mga buhay. Habang 99.9% sa ating mga Pilipino ay itsapuera at kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Anyari! Diba? Bagong word yan, Anyari! Yan po ang ating kikalatisin sa episode na ito. Na ating pinamagatan, may kalasag at tabak ang Singaporeans. Tayo, naturing ang mga soberano pa naman, wala tayong kalasag at tabak. Ano yung kalasag at tabak? At para kanino? Abay, yan po ang ating kikilatisin sa episode na ito. Again, shout out sa ating pong mga partners in nation building.
mga kasangga, kaakibat, kabalikat sa mitiing pandailipunan. Po, diyan po sina Judge Norman Pamintuan, dating judge po, ngayon practicing lawyer na po, retired na po kasi siya. No, ha? Si chairman po natin Philippine Trial by Jury Movement Partido KKK 2.0 Demokratiko, General Renato P. Miranda. Shout out din kay Colonel Ariel Kirubin. Alam niyo po, panon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, sa akin pong Kilatis Media Forum, pinalutang ko itong sandamakmak ng mga whistleblowers. Andun si Sargento Doble, si Triple lang yata ang wala doon eh. Andun si Sandra Cam, Colonel Kirubin, sino pa, meron pa iba eh. Hindi ko na matandaan na ngayon ang pangalan. No, ha? At syempre, by the way, si Colonel Kirubin at si Colonel Gringo Hunasan, palibasa yung mga reformist po ito eh. No, ha? Dalisay, baga puro, ay kumasana sa ating hashtag Juror Advocate Challenge. So mga, ito po, huwag natin kaligtaan ilagay sa ating balota. Dalawa na pong senador ang kumasa. Yung iba, ayaw pa. Pero tanda po natin, yung mga kandidatong ayaw na maipiran sa bansa ang hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Walang iniisip yan kundi pangungurakot lamang. Ba't natin ipag-aksiyan natin mga sagradong boto? At kwe daw, kumulikotong ha? Kwe daw, baka, ha? So bago po tayo tuluyan pumalaot sa ating palatuntunan, abay, pahirit po muna ng suporta. Pahirit po muna ng suporta sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Mag-subscribe po kayo, libre lang naman, wala po kayong alalahanin, ising kunduling, at pakilike na rin po ninyo kapag nagustuhan po ninyo ang ating Juror Advocacy na tunay namang kapakipakinabang para sa ating lahat, no, ha? Hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi hanggang sa mga susunod pa na sanin lahi till His kingdom come. No po? Share din po. Nang sa ganun ay marami po tayong maimumulat, no po. So, bukod diyan, first things first, nais po nating bigyang pugay. Ito pong ating pinakabagong nagbibigay po sa atin ng karangalan. Congratulations, Alexandra Alex Iyala. Dahil siya po ay nagwagi doon po sa quarter finals. So, maglalaro na po siya ng semifinals, no, ha? At pagkatapos niyan ay finals na kung luluubin ng Panginoon, no po. Hindi po ako nagkamali ng pagtaya, no, ha? Kasi nakita ko yung kanyang kalaban, si Swiatek, ay medyo malakas siya doon sa clay court, no? Yung mga Grand Slam po niya doon sa clay court na nangyari, no, sa French Open. At sa pagkakaalam ko, clay court po ang French Open, no po. Mukhang naka-4 na Grand Slam po siya roon, no po. Clay court po yun. Maliban na lang kung binago na nila. Ginawa na nila hard court. Ito pong Miami Open, hard court po ito eh. So, dito, medyo mas malakas si Alex Iyala sa kanya at napatunayan nga na tama naman yung aking assessment, ano po. At kung inyo po mapapansin, kadalasan kasi sa mga clay court players na clay court na sanay, doon po sila palagi sa likod, no. Minsan malayo pa sila doon sa pinakalinya doon sa likuran eh, no, ha. Kasi yung clay kasi hindi masyadong, kumbaga medyo may pagka-erratic po ang talbog ng bowler yan, no, at saka matayog, no, o mataas, no, ang talbog, no. So, at di masyadong napapasok, hindi ka mukha kay Iyala, na pagka naman i-set up niya yung kalaban, na bigwasan niya yung bola na medyo matindi-tindi, no, ha, at medyo habulin talaga ng kalaban, pumapasok na siya sa net.
Di ba? Pagpasok sa net, siyempre, kung medyo dispalingado yung pagbalik ng bola, aba, smash ka agad. No? So, yun naman ang advantage ng isang hardcourt player. No? So, Alex, congratulations at naway bring home the bacon. Go, 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 go for gold, Alex. Ano po? At meron pa ba tayong, dali mo na kung ano pa itong titingnan natin, ha? Wait a minute. Saan na ba yun? Yung ating, yun. Sino siya? Ito. Ito, napakatindi po itong kuwan na ito. Hindi po natin dapat pinalalagpas ito eh. Yan. Ito. Ayan na. Beijing. Ano bang boses pagka kailangan bilugin ng boses mo pagka nandun ka sa PA ng airport nagsasalita eh. Beijing, Kumulik King, George Erwin Garcia. Pakipaliwanag mo nga ito, no? Kasi mukhang, palagay ko, pinag-adya o sinadya yun eh, ng IT expert ng Comelec, ano po? Encoder nila o what have you, no ha? O kaya kinalabit siya ng Panginoon, balandra mo ngayon sa website. Oh. And so, yun pong pinanggalingan ng 20 million votes para kay Bongbong. At kasama na din si Sara doon, yung galing sa isang IP address, which is napakalaking anomalya. Ano, kasi ang maximum lang ng isang IP address is 200 voters. Di ba? Sa mga clustered precinct. Isang clustered precinct, isang IP address sa isang vote cheating machine. No? Ito, isang IP address lang, 20 o 30 million. Pambirang patis, ano po. So, may yung mga international observer mission, sinabi na nila noon, meron na po silang binabanggit na hindi po naging sagrado ang pagbibilang ng ating mga sagradong boto noong nakaraang halalan. No po? So, ayan. Well, anyway, pinag-aaralan ng di umano ito ng TN Trio sapagkat nung naipaskil po ito sa kanilang website, sa Comelec website, after around 12 hours, binaklas ulit. Binaklas ulit. Siguro napansin nila. Napansin ng mga higher-ups nila. So, Chairman King George, paki-explica lang ito, ha? Paki-explica. Hindi po pwedeng ganto-ganto na lang ang ating mga, ang ating buhay-buhay. Huwag ganon no po. So, pisa na po natin ang pagkilatis. Abay, sige na. Let's go. Alright, so, tayo po, din sa Pilipinas, ang ating pong bansa ay ginawaran ng independensya, kalayaan, noong pong July 4, 1946. Sa lahat po ng bansa dito po sa ating panig ng mundo na na-colonize either ng Amerika, o wala, hindi naman tayo na-colonize ng Amerika eh. Tutelage po yung ginawa sa atin, no po? Hindi naman colonizer yung Amerika. Yung pong naging teritoryo nila ang Guam, no, ang Hawaii 5-0, no po, at yung mga sa Marianas Islands, group of islands, no, Saipan, etc., etc., yun po ay hindi nila na-colonize. Kung hindi po ibinenta ng mga colonies po ng Espanya na ibinenta sa Amerika, no, dahil natalo po sa giyera, sa Spanish-American War, nang nagdeklara yung Espanya dahil sa Cuba. No, dahil sa Cuba. No? So, pero yung pong Great Britain, Portuguese, at Dutch, yun po ang mga colonizer. Pero sa lahat ng bansa na na-colonize dito po sa ating panig na mundo, tayo po ang kauna-unahang naging independenteng bansa. Naging malayang bansa. July
1945. Opo. 45 ba? Hindi, 46. No? 46 na po. Ito naman pong Singapore, 1965 na ito naging malayang bansa. No, ha? So nauna ho tayo. Pero nung binanggit ni Lee Kuan Yew ang kanyang obserbasyon sa bansa natin, pati na yung pagpuna, no ha? Siguro mga 2010, 11, 12, 2015 po kasi siya namatay. Bago siya namatay, so sabi niya nung pa nakikita ako ng Pilipinas, napakalaki ng potential. Niisip niya nga noon daw, magiging number 1 na ekonomiya tayo dito sa ating panig ng mundo No, dahil sa, yun nga, industrialized na tayo, may mga infrastructures tayo, at magaling ang lahing kayong manggi. Magaling tayo mga Pilipino. Hanggang ngayon naman diba? World class ang Pilipino. Diba? Na mga workers, no ha? At hindi mo matatawaran talaga ang mga invensyong Pinoy kapakipakinabang sa buong mundo. Ano po? So, sabi nga lang niya, ang problema lang dyan sa bansa ninyo, sa atin sa bansa ng Pilipinas, matinding corruption riyan. Ang inyong mga leader ginagamit ang poder sa politika upang pagnakawan kayong mga Pilipino. Wala silang pakialam, maghirap man kayo, basta puno lagi ka ng bulsa, siksik, liglig at umaapaw. At kayong mga Pilipino naman, medyo malambot. Lambutin kayo. Yung mga kawatan, na alam nyo ng kawatan, pinababalik nyo pa sa mga kapangyarihan sa gobyerno. Doon naman nagkakamali si Lee Kuan Yew. No, ha? Sapagkat din naman mga botante nagbabalik sa kana sa pwesto o nagluluklok sa kana sa pwesto. Itong daputa na Kumulik Kutong. Napatunayan na po yan, yung mga pinalulutang nila na sa Pilipinas, walang natatalo sa halalan, meron lang nadadaya. Kagaguhan po yun, no? Pag-insulto po yun sa intelihente natin mga Pilipino. No? Para lang i-justify, no? Ipangalandakan na hindi sila nagdadagdag bawas sa halalan. Kitang-kita na may ebidensya dun sa Hello, Garci. Ang dagdag. Diba? Kitang-kita po ebidensya dun. At ito nga, pinakabagong lumutang, ito pong nadiskubre na ito pong TN Trayo. Na ngayon, at hindi lang TN Trayo pa lang, pati yung International blah 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 Observer Mission, nakita na yun Di po ba? Madali naman. Hindi mo naman kailangan maging rocket scientist para makita mo na mapagtanto na talagang may kababalaghan na nangyayari sa halalan. Unang-una na lang, bakit may dalawang SD card? Diba? Tanong mo bakit yung isang SD card di umano na backup ay blanco, pambirang patiso. Ginagago tayo ng mga bugok na to sa Kumulik Kutong Meron ba backup na blanco? Kumbaga kung ikaw ang presidente, siyempre may mga backup ka na PSG. Mga backup mo ang dala-dala ng toothpick. Yan ang by analogy, yung sinasabi nilang backup na SD card blanco. Ang PSG mo, kung ikaw presidente, ang armas ay toothpick. At yung toothpick na hindi pa buo pinutol-putol lang ng 3 bahagi para magkasya. Ginagago tayo ng mga bugok. Well, anyway, sa ating pagpapatuloy, yan po obserbasyon. Natotoo naman ni Lee Kuan Yew. Hindi lang totoo na tayo nagluluklok sa mga kawatan na yan, mga traidor, abusado at mga mamamatay tao sa gobyerno. May niwala ka ba si Digonggong? Bago pa ang halalan, pinangangalandakan niya diba? Na yung 1,000 pinatay ko rito sa Davao City, gagawin kong 3 bilyon yan. Iboboto ba yan ng mga Pilipino? Hindi. Diba? Kumo, maraming mga tao doon sa kanyang mga rally.
No, ha? Ibig ba sabihin yung popular na sa hindi. Mga tao ni Kibulok yun. Miski ngayon, ang paniniwala ko yung mga nandun sa The Netherlands, no ha? Mga tao ni Kibulok yun. Oho, yung mga utak alitangya. Walang sariling pag-iisip, nagugoy na uutos sila ni Kibulok. Diba? Yun po yung pinapupunta yung gastos ni Kibulok, yung marami siyang pera eh. Sino kaya kasosyo niya? Magkasosyo kaya si Digonggong at saka si Kibulok, no ha, sa kanilang mga karakitan? Basta napunta yung bilyones, trilyones nga eh. Diba? Kung ikaw, alam mo, ito, sentido kumon ko lang. Kung ako si Digonggong, siyempre, yung pera ko, ilalagay ko doon sa organisasyon ni Kibulok, no ha, para may itago. Money laundering yan eh. Kung sa account ko yun, madali pa nila makuha kasi di ko may papaliwanag yan eh. Si Kibulok may papaliwanag niya eh. Marami akong bataan sa buong mundo na namamalimos pa sa akin eh. Diba? So, kumbaga mas madaling maipaliwanag ni Kibulok kung ba't siya nagkaroon ng ganong kalaking halaga kaysa kay Digong. Gong, Karma Digong. Hindi po ba? Ngayon. Ano ba ang ginamit netong si Lee Kuan Yew para nagkaganon ang gobyerno niya na umunad ang buhay ng mga mamayan? Ito marami sa atin ang hindi nakakaalam pero 1926 pa lang may hukuman trial by jury of the people na doon sa Singapore. Hindi lang Singapore, kasama yan sa Malacca, diba? Malaysia, bla bla bla. Diba? Pati ang Hong Kong. Hong Kong, 1843 pa lang, may hukuman trial by jury na eh. So, ang ginamit actually ni Lee Kuan Yew ay yung power ng mga mamayan bilang mga jurors. Diba? So, hindi niya binuljak yung mga jurors na pwede niyang gawin kung gugustuhin niya. Siya ang kauna-unahang prime minister eh. 1960 pa lang, hindi pa po ginawa ng kalayaan ng Malaysia ang Singapore. Kauna-una naging prime minister na sa Singapore, siguro binigyan na sila ng kumbaga okay nang magsarili ng gobyerno nyo. Kasi ganun din naman sa England. Yung hari, may parlamento siya. Diba? Doon sa England. So naglagay din siya ng parlamento doon sa Singapore. At mga Singaporeans na ang palaman ng parlamento. No? Consuelo de Bobo yan eh. Diba? Nandun pa rin yung hari, siya pa rin ang hari, pero nagpapatakbo sa gobyerno, yung pong parlamento. So hindi ginamit ni Lee Kuan Yew ang kanyang poder. Siguro, kaya niya hindi ginamit dahil ng mga panahon yun, hindi pa naman sila malaya eh. Nandoon pa yung British government na nakatangyod. Pag gumawa sila ng kabalbalan, abay baka matrial, malamang matatrial by jury din sila dun sa England. Diba? Trial by jury na uso nun sa England. 12-15 pa lang eh. Diba? So, ginamit ngayon ng mga mamayan ang kanilang poder bilang mga huwes, juror, hurado sa mga hukuman. At lalo na nung nag-concentrate, nag-focus itong si Lee Kuan Yew sa pagtugis sa mga kurakot sa gobyerno. So, hindi na mayagpag ang mga kurakot sa gobyerno. Pero kung halimbawa nakipagsabuatan si Lee Kuan Yew sa mga parliamentarians, sila na nasa poder, abay, posible, nakawawa din ng Singapore, hindi uunlad ng Singapore. Tulad din ng nangyayari sa atin sa Pilipinas. Ano po? So, nakita nyo na po kung ano ang talagang secret not so secret weapon meron si Lee Kuan Yew. Yung poder ng mga mamayan bilang mga hurado. And so, walang korupsyon gaano, kung meron man, negligible doon sa ng gobyerno. Kaya po yung pera, ang kaban ng bayan, nagagamit talaga para sa pagpaunlad ng kanilang bansa, ng kanilang bayan. In contrast, sapagkat dito po sa ating 1935 Constitution, hindi inilagay ang karapatan sa trial by jury, no ha? Dahil kinopya lang nila yung
Philippine Organic Act of 1902 ng House of Representatives, US House of Representatives, no ha, na lahat ng karapatan ng mga Kano ibinahagi sa ating mga ninuno, puwera lang yung dalawang karapatan, the right to keep and bear arms and the right to a trial by jury. Kaya naman po hindi binahagi ng mga Kano ang the right to keep and bear arms sapagkat nung panahong yun, tuloy pa po ang rebellion, ang himagsikan. So para lang dumampot ang mga Kano ng bato pamukpok sa kanilang ulo, kung bibigyan nila ng karapatan to keep and bear arms ang ating mga ninuno, ang mga insurrectos, ano po. Yung karapatan sa trial by jury, ganun din po. Kaya hindi binahagi no ng Kano sapagkat tuloy pa nga ang rebellion. So pag binigyan niya ng ganung karapatan, ang mga ating mga ninuno, wala pong mapapatunayang guilty sa mga rebelde. Laging not guilty ang hatol ng ating mga ninuno kung ganun nga ang nangyari. Pero noong 1935, mga Pilipino na po eh. Mga Pilipino na ang lumimbag ng 1935 Constitution. At yun ay sa pamamagitan ng 1934 Constitutional Convention. 2,202 na mahalos karamihan doon ay pensyonado. Ibig sabihin, yung pinag-aral ng Kano doon sa Amerika. So, sila ay namuhay doon at alam nila ang kalakaran ng trial by jury. Ang beauty ng trial by jury. Pero nung nilimbag ng mga ungases, ito pong 1935 Constitution, hindi na isinama yon sa Bill of Rights. Mga ungas nga eh. Diba? Kasi sabi nung kanila leader, si Manuel L. Quezon, no offense meant, ha? Ito naman talaga sinabi, whether figuratively speaking or what, sinabi niya eh, I would rather have a Philippines run like hell by Filipinos than a Philippines run like heaven by the Americans. Paano ang mga Kano can run the Philippines like heaven? Dahil nga sa karapatan sa trial by jury ng mga mamayan. Or for that matter, paano napapatakbo like heaven? Animoy langit ang Amerika dahil sa karapatan ng mga Kano sa hukumang trial by jury, hukumang hurado ng soberanong mga mamayan. Opo. At dito naman sa atin, bakit tayo run like hell? Kasi wala akong karapatan. Tayong mga Pilipino sa hukumang trial by jury, which has the epitome of democracy. Pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya ang karapatan sa trial by jury. Kaya pong ating demokrasya, huwad. So, imbis na ito pong hukuman trial by jury, hukuman na lang kasi wala tayong hukuman trial by jury, ay kalasag at tabak nating mga mamayan laban sa mga abusado, mga traidor, mga kawatan at mga mamamatay tao sa buong pamahalaan. Abay, naging kalasag at tabak siya ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga kawatan, ng mga mamamatay tao sa buong gobyerno. Nakita niyo ng pagkakaiba ng Singapore at Pilipinas? Yung kalasag at tabak sa Singapore, hawak ng mga mamayan. Laban sa mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong pamahalaan. Dito sa atin, yan pong kalasag at tabak, hawak ng mga abusado. Abusado, mga kawatan, mga traidor, mga mamamatay tao sa gobyerno. Laban sa mga soberanong mamamayang Pilipino. Yan po malaking pagkakaiba. So, ano pong gagawin natin? Maglulupasay na lamang po ba tayo? Sa Pasay? Magpayanig na lamang po ba tayo? Sa Pasig? O lalaban po tayo? Siyempre po lalaban po tayo, pagka umayaw po tayo, sabi nga,
ang nagwawagi ay hindi umayaw. At ang umayaw ay hindi nagwawagi. So, paano po tayo lalaban? Kasimple-simple lamang po. No? Hindi na po tayo masyadong mahihirapan. Di katulad ni Nagat Andres Bonifacio, Gato sa Rizal noon, na kailangan po nilang mag-alay. Magpatulo ng pawis, luha, mag-alay ng dugo, maging ng kanilang buhay. Sa ngalan ng kalayaan, tayo po, di na, kasi nagawa na nila yung first phase, yung pong first leg ng ating journey to democracy. Ang ating pong paglalakbay patungo sa isang umaga kung saan tayong mga mamayan naman, we, the sovereign Filipino